Okay, sabi ko sa inyo, sabi niyo kung go eh. Opo, please po. Age po, degree po. Anong course na po ngayon po? Ang course, Degree, opo. kung ano, Opo. dapat ba particular dito na nag-aaral? Hindi naman po. Fine arts. Finance. Kasi Pero nag-ship kami ng ano, ng music. music po. PUP rin po. Hindi. Saan? Nag-ano kami, may music dito sa may ano ng UP, tsaka nung fine arts sa UST. PUP po. Minimum po. Name of organization po. Karatula, Karatula. kabataang artista para sa tunay na kalayaan. Yun yung ano, youth cultural organization. Sa tingin mo po, ano po yung pinaglalaban ng org po yung Karatula National? Ang dami. Kung sa particular, kunwari kami, mas focus na kami more on culture. Culture po. Oo, culture. Kasi, kunwari, ang culture kasi, pagka inano mo, malaking ano yun eh, malaking usapin ng, ano, ng bilang sektor ng mga kabataan. Opo. Oo. Kunwari, ang culture na tinatangkilik namin, progressive culture. Progressive po. Lumilikha kami ng mga pyesa at mga iba't ibang mga performance dun sa pamamaraan, dun sa ano, kung ano yung kalagayan ng ano, kalagayan ng kabataang estudyante bilang typical na estudyante. Ano yung mga nararanasan nila. Kasi kaya sinasabi natin na progressive yung ano, hiwalay siya dun sa mainstream na culture na lumalaganap ngayon. Kasi sinasalamin natin ngayon yung culture na pinaglalaban natin. Yung kalagayan mismo talaga ng mga kasi, kunwari, ang mga culture ngayon, kung mapapansin mo, maraming iba't ibang culture na parang, ano lang, nire-romanticize mo yung, ano mo, yung pagiging kabataan mo. Imbis na dapat solusyonan mo. Nawawala na po yung sense pa. Oo, diba? Kunwari, dapat, kunwari, ang uunahin mo, sa pagtataas ng tuition. Opo. Pero ang sagot dun sa studies tsaka lumalaganap na culture ngayon, yung mga pampabanlaw kaya ano lang tungkol sa mga pag-ibig. Very mainstream na po ngayon. Mainstream, di ba? Opo. Mga K-pop, mga bagay. Opo. Na inaano mo. Tapos, siyempre, isa sa inaano namin na culture. Yung culture ng culture ng mga Pilipino. Opo. Ano pa yung feeling ng pagiging aktivista po? Feeling ng pagiging aktivista? Paano bang feeling ng pagiging Di ba, paano nyo pa maano yung nararamdaman nyo pa nung naging ano po kayo? Ay, ibig sabihin, Opo. siyempre, dati, ano naman kami, mga ordinaryong lang din, estudyante. Tapos, dahil nakita mo yung problema. Kunwari, bilang estudyante, nakita mo yung problema na bilang estudyante. Opo. At nakasampat ka nung una, sampat ka lang, pero habang tumatagal ka naman, at habang may mga mag-aaral naman sa loob ng organization, doon napapaunlad yung sarili. Na makikita mo yung kalagayan talaga. At syempre, magiging willing ka naman talagang maging aktivista kasi karapatan yung mga pinaglalaban eh. Hindi naman ang pagiging aktivista kasi hindi lang siya hindi lang siya okay, nagrarally ka. Ang laging particular na inaano ng mga mainstream na media ay kapag nagrarally ka, aktivista ka. Hindi pa pwedeng sagsasulat ka, gumagawa ka ng mga pyesa, ng mga progressive, na doon mo pinapakita yung pagiging makabayan mo. Sa tingin mo po, yun yung magiging solusyon sa... Oo, kung kami, yun ang malaking way na ginagawa namin. Gumagawa kami ng mga progressive na mga pyesa at na pinapakita namin yung kalagayan ng bawat Pilipino. Hindi lang po basta nagrarally ba? Oo, yung pagrarally, syempre, part naman yun. Part po. Oo, part naman yun para itambol yung panawagan mo. Pero kung may mga specific kasi tayo eh. Mga pamamaraan. Maraming pamamaraan, hindi lang sa ganung bagay. Pero hindi kami minsan nagrarally. Kasi nagrarally kami. Oo. Yung sa sinabi nyo pa na yung ibang pamaraan nyo, parang pagsusulat ng mga kanta, ganun po. Oo, kami, kung sa Karatula, meron kaming 5 disiplin. Kunwari, meron kaming theater, music,
visual arts, multimedia, tsaka poetry. Okay. So, ano pa yung nagtulak sa inyo para kumbaga, para maging aktivista? Yung kalagayan mismo. Kalagayan po. Oo. Kalagayan mismo. Bilang bulok na sistema at yung ilan sa atin ngayon, yun nga, sinasabi natin, nung una, bilang, ang inaano lang namin, ang pinaglalaban namin, karapatan lang bilang estudyante. Libreng edukasyon, mababang, sa private man, mababang edukasyon, tapos yung mga benepisyo bilang estudyante, okay. Tapos yung mga operasyon na niraranasan ng mga estudyante. Pero, kalakhan, marirealize mo na hindi lang pala bilang estudyante ang bibit-bitin ng issue, kundi yung mismong issue ng mamamayan. Kunwari, hindi ka lang nakapokus sa bilang estudyante, kundi sisimpatsya mo yung iba't ibang mga sektor yung problema. Kasi sa mga likhat mga gawa naman namin ng mga piyesa, hindi lang tungkol sa estudyante, kundi yung ma-appreciate ng malawak na sabihin. So, ano pa yung makakalimutang karanasan sa pagiging activist? Ay, hindi ko makakalimutan. Madami. Ang hindi ko makakalimutan, syempre, yung napasama ko sa yung gawain po. Ako sa gawain. Maraming specific na gawain. Pero, ang hindi ko makakalimutan na ng pagtrabaho namin, yung nagtatrabaho ka ng libre, na binibigay mo yung talento mo dun sa malawak na nasa bayan namin. Na malawak na mga estudyante at nagbibigay ka ng mga workshop ng libre. Pinapaabot mo yung pamamaraan ng culture mo dun sa sa kakayahan na hindi kayang abutin ng iba't ibang mga tao kasi nga dahil ngayon elite na yung pagiging ng culture. Kasi bago ka makapag ng culture, kaya gumastos. Sa theater, manonood ka ng ECP, babayad ka. Pero kami, nagtatanghal kasi kami ng libre at hindi lang yung stage ang entablado namin, kundi ang pinaka-entablado namin kung saan mas may pinakamalawak na mga masa. Kalsada man yan, basketball court man yan, kung saan may mga tipo na mga masa na makaka-appreciate kung saan may mga So, sa culture po, may tatanong po. So, ano pa sa tingin niyo yung issue ngayon na kumbaga yung masyado na naging mainstream, kumbaga yung mga kumbaga sa pagkanta po, yung mga hindi singer, parang sikat lang makakagawa na kaagad ng album gano'n. Ano pa yung masasabi niyo sa kanila? O dun sa gawain gano'n? kung dun kasi sa gawain ngayon, kunwari, yan nga, uso nga yung mga ganyan na hindi singer na ang gawa ng kanta, pero hindi pa kami dun nag-against Ibig sabihin, nag-aano pa kami dun sa mga line ng kanta. Oo. Ibig sabihin, dun kasi sa mga line ng mga kanta, hindi siya swak o hindi siya pasok dun sa kalagayan ng mga kabataan. Ibig sabihin, nire-romanticize mo nga yung isang kalagayan. Kunwari, gagawa ka ng pyesa. Singer ka man o hindi kasi, pwede kang gumawa ng pyesa. Di ba? Pwede kami naman yun pwede kang kumanta. Ng bagay. Pero, ang mas pinupukusan namin ngayon, yung paggagawa ng kanta, hindi siya specific na kinikipot mo yung isang bagay dun lang sa kalagayan na hindi lang naman, kunwari, example, pag-ibig, hindi lang naman yun ang problema ng sambayan ninyo at ng mga estudyante pag-ibig. Kaya, syempre, nakaka-relate yung mga estudyante. Sila naman yung mga kaya PTB, Petit Burguesia. Pero, tingin mo ba, kapag in-apply mo yan sa mga anak ng mga magsasaka mangingisda, makaka-relate sila? Di ba hindi? Kaya dapat, ang ginagawa mong pyesa, yung makaka-relate yung pinaka-mababang saray ng mga sektor. Hindi lang yung mga burgesya, mga nakapag-aral, estudyante, nakapungsod. At hindi mo nga kinikipot yung culture sa pagiging nananawagan ka. Gawa ka lang ka ng gawa ng parang romanticism at kinakalimutan mo na lang yung problema mo kasi doon ka na bumabakay. Last na po. Ano yung personal mong advocacy? Kung sa personal naman. Opo, sa iyo po. Kung sa akin, yun na nga, kasi nasa organization. Nasa organization naman kami ng progressive organization naman kami. Tapos kung sa layunin naman namin, layunin namin na mulatin yung bawat na estudyante, malaking bilang ng mga estudyante para dun sa
inaano natin, pagbabakbak dun sa mga bulok na kultura na inaano natin. Hindi lang ganun, kundi binibitbit din natin yung mga karapatan at batayang sektor na ano nila, pangangailangan nila, yung mga batayang karapatan nila. Salamat. Yun lang po. Ang sisi.